Binulaga ng kaliwat kanang baha ang lalawigan naman ng Batangas dahil sa Bagyong Christine. Daang-daang pamilya ang inilikas habang may mga bayan pa ring maghirap pasukin sa taas po ng baha. Mula po sa Batangas Port, nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Emil, mula pa kaninang madaling araw hanggang itong buong maghapon na ito, pumailalim sa dilubyo at peligro ang lalawigan ng Batangas. Sa Star Tollway pa lang sa Malvar, Batangas, hirap nang maaninag ang highway nang bumuhos ang malakas na ulan. Nasa ilalim ng red rainfall warning ang probinsya at storm signal number 2 kaninang hapon. Sa ibaan pa lang, hindi na kaya ang maliliit na sasakyan ang hanggang tuhod na baha. Bandang 2:00 ng hapon, 4 na major roads na ng probinsya ang hindi madaanan. Ganon din ang 4 na tulay. Ayon yan sa Batangas PDRRMO. Sa Bawan San Pascual Diversion Road na nag-iisang papasok ng Lemery hanggang Baywang na ang taas ng baha. Hindi na kinaya ng AUV na ito ang lalim kaya lumutang na ito at kinailangan hilahin ng mga residente patawid ng baha. Patuloy ang ragasa ng tubig kaya may peligro ng flash flood dahilan kung bakit maging ang mga 10-wheeler truck ay hindi na nagbaka sakali. Bago magtanghali pa ang huling situational report ng Batangas PDRRMO, kaya madagdagan pa sigurado ang halos 500 pamilyang nasa 34 na evacuation center. Hindi rin mapasok ang bayan ng Calatagan na isa pang coastal town. Marami rin ulat ng malalang sitwasyon doon. Mula sa Bawan hanggang Batangas Port lamang ang road network na madaraanan. Emil, wala pang senyales na kakalma itong sitwasyon na ito. At bagamat kami nasa storm signal number 1 na lamang, damang-dama naman namin dito, Emil, yung red rainfall warning, ang pinakamataas na babala ng malakas na pagbuhos ng ulan na hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy. Emil. Mark, ano ang posibleng maging diskarte ng provincial government maging ng mga local government units para mapasok yung mga area na ikamoy hindi mapasok kanina dahil pa rin sa baha? Alam mo, Emil, I can imagine kung gaano kahirap yung gawin. Dahil kami, yung news team, sinubok natin at least yung Lemery at Calatagan, dalawang bayan ito na nagtala ng malalang epekto ng bagyo mula sa mga netizens, sa mga residente mismo, ay hindi mapapasok. At hanggang sa mga oras na ito ay patuloy yung ganong sitwasyon at malamang ay pataas pa ng pataas yung tubig baha na aming mga nadaanan. Kalimitan ay mga tulay ito at mga kalsada, mga major roads pa man din ito, Emil. In fact, ang huling situational report ng PDRRMO ng Batangas ay bago pa mag-12 ng tanghali. Yung evacuation centers na kanilang na-establish, 34 na may halos 500, 440 na pamilya ito. Kung saan mga bayan ito ay hindi malinaw at ganun ka-sketchy, Emil, yung situation report dito sa lugar na ito dahil nagpapatuloy ang mga obstruction para sa mga first responders para tunguhin yung mga lugar na nangangailangan ng tulong, Emil. Mark, please, isang tanong na lamang. Doon sa mga area na binabanggit mong isolated, ito ba ay nahatira ng relief goods o meron bang nakahandang relief packs at relief goods doon sa area para sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga pagbaha na ito? Ang mga nakapaglabas pa ng video kanina umaga, Emil, ay karamihan mga taga-Calatagan at Lemery na ang ilang mga pamilya humihingi ng saklolo at ang iba'y nagsasabi na ito'y unang pagkakataon lamang na maranasan nilang umabot sa bubong ang kanilang baha. Pero ito ay mga impormasyong nakukuha lang natin kapag sila'y nakakapag-post sa social media ng kanilang sitwasyon. In as far as the PDRRMO is concerned o yung kanilang responde, ay wala tayong nakukuha pang updated na mga ulat kung ito ba'y natunto na rescue ang dapat i-rescue. Pero kagaya ng sinabi ko, Emil, malamang hindi talaga madali dahil nakita natin sa ground kung gaano kahirap ang mobility sa Batangas
itong maghapon na ito. At kahit hanggang sa oras na ito ay hindi kumakalma. At I can imagine hindi pa rin magiging madali na mapasok nila at least ang Lemery, ang Calatagan at ilang parte ng Lian at Lipa. Emil. Ingat at maraming salamat, Mark Salazar.